Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. September 1 to 15, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading ko, maraming salamat. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Tandaan mo, puno mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi ito nagpit sa'yo, huwag mong ipilit. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, okay, may travel ata kayo, no? Di ba siguro may travel or you are forward sa mga plano mo na, no? Yan, within 3 days, 3 weeks, 3 months. Or nakaraan na or mangyayari pa lang sa nakita ko sa iba sa inyo. Yan, baka may mga lakad, activity, travel, akong nakikita dito sa inyo. May mga decisions in life din ako na nakikita sa inyo. Kalma ka lang pero may handun yung decision eh. Devoted ka sa mga plano mo. Handun yung lakas ng loob. Pero I don't know why, pero parang may pain ako na nakikita sa iyo. Para may sitwasyon ako nakita na may nararamdaman ka bang hirap, sakit, negativity, ganyan. Napoprostrate ka kasi eh. May frustration ako nakita sa iba. May mga biglaang mangyayari. May pag-uusapan na related ang money, may collaboration, there's a dealing, partnership, ako nakikita. No? Naku, may nanloloko. Someone spying. May manloloko at may magsisunungaling. Meron po. Ingat. Sa nakita ko sa'yo, may mga biglaang mangyayari talaga. May mga biglaang mangyayari, may mga activity, may news, good news, bad news, yan, kung ano man yan. And then, may mga message din ako na nakita na marireceive mo or ikaw ang magte-text. Yeah, and nandun yung fashion. Siguro you want to jump to your fashion, may mga gagawin ka na talaga sa nakita ko dito. May mga situation na ipopokus mo yung sarili mo. Hindi yung tibay ng loob, hindi yung stability na maaaring you want to settling down, ganyan. Gusto mo nang umalis or magpabaya. Gusto mo nang maging okay eh. Gusto mo maging okay ang lahat eh, sa nakita ko dito. Pero may stress pa rin ako nakikita sa'yo. May pagnanakaw, mag-ingat ka kasi may nakita rin akong sakit, no? Baka magkasipon ka, lagnat, disease, or ano man yan, something disease, something, yun. May depletion, andun yung nervyos, ako nakikita sa iyo. May sitwasyon na nai-stuck ka. Sa iba sa inyo. May hirap, may sitwasyon na you feel like a victim. May mga sitwasyon na stuck and trap ka. May mga sitwasyon na makukorner ka. Or nakukorner ka na. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Sa ngayon, nakikita ko na may mga nangyayaring processing. May mga nangyayaring ina-analyze or strategizing na nangyayari sa'yo. Andun yung lungkot mo. No? Siguro minsan talaga may gusto kang panindigan, may gusto kang ipaglaban eh, sa nakita ko dito. No? Nagkakaroon ng challenge sa'yo sa ngayon. Or magkakaroon ng challenge sa'yo. Kung alam mong tama ka, paglaban mo. You need to stand up for belief. May mga harassment, nakikita ko iba sa inyo magiging busy kayo. May mga situation na maaaring magkakaroon ng changes sa lahat ng mga decision sa buhay. You're awakening. Also, you are awakening. And your angel is here. No? Magkakaroon ng transformation sa'yo. Hindi lang sa'yo. Sa pamilya mo. No? Andun yung wand. Andun yung mga deep wand. Andun yung mga sitwasyon na magkakaroon ka ng self-evaluation. May matututunan ka.
You need to learn from the past. No, may mga sitwasyon na um, na kailangan mong i-let go daw eh, no? Yung lungkot mo, siguro na dito yung part na ginagawa mo naman yung lahat eh, no? Na muling bumangon muli sa nakita ko dito. Kasi we have the Wheel of Fortune. Kumbaga, handin yung situation na si universe talaga is nakatanaw sa'yo at ang angels mo, no? Sa nakita ko dito. Andun na rin na you have a knowledge, and the universe is guiding you sa nakita ko dito. And there's a good luck naman ako na nakikita. May mga good luck and good fortune and good karma naman ako na nakikita sa part mo kasi yung angels mo tsaka yung si universe is nasa harapan mo na, no, sa nakita ko dito. Kahit ano yung hirap, iyak, napis, masakit ulo, paa, kung ano may mga sitwasyon na pinaglalaban mo, mga taong galit, ayaw sa'yo, inggit, ganyan. In your back na handyan ang taas. Ha? You need to be aware din sa kapamilya. Sa nakita ko to, kapamilya or kasamahan sa trabaho or malapit sa puso mo. Also, friend, you need to be aware dyan kasi nakikita ko yung wounded mo, yung hurt na nakikita ko sa'yo. Ha? And siyempre, you are survivor. Alam ko naman na you don't give up sa lahat ng mga battle na darating sa buhay mo. Sa nakita ko dito. And you're starting to create yourself again na magkaroon ng new beginning sa buhay mo. And nakikita ko naman na concentrate ka dito sa opportunity na ibinibigay sa'yo ng taas sa pagbabagong buhay or may mga gagawin kang creativity, activity, may mga gagawin ka raw na naikasisiya mo. Siyempre, may nakita na ako dito na getting together with your family, reunion, celebration, happiness. May mga maliliit na goal ka na ma-achieve daw, sinasabi dito. May mga coming home, baka may uwi ka ng Pilipinas or may darating or may galing probinsya, kung ano man to, may coming home. May mga community and teamwork din ako nakikita. May mga tao eh, hindi ko alam, may taong galit, may tao na supportive, may tao, ano kaya yun? Tingnan natin ah. Andun yung regret and may mga situation na nag-fail, ano? So, nakita ko dito. Ano po yan, anak? Okay. The Wheel of Fortune. Twice. May travel iba, no? Mag-iibang direksyon kayo. Pero alam mo, may good luck ka. Mm-mm. Lahat daw ng imamanifest mo, bibigay sa'yo. Well, hindi naman siguro lahat. Masyado na ako makasarili, no? May mga manifestation ka na magkakatotoo. Mm-mm. Sa nakita ko sa'yo dito, may tao dito naghihintay. Naghihintay ng resulta. Maaaring ikaw or there's a person na naghihintay. May tao dito na disconnected sa'yo. Tao rin na may hidden agenda, meron. May hidden motive, meron. May tao dito na hindi ko alam pero ano siya eh, danger person. Masamang espiritu tong tao na to kasi ang nakikita ko sa kanya more or kasakiman when it comes to money. Siya yung tao na hindi ko alam kung stable siya. Para sa akin hindi siya stable. Hindi siya stable. Hindi siya stable eh. Hindi, bakit ganito ang walang yang to? Obsessed to eh. Sober obsessed, insecure, tapos hindi ko alam kung napaka-over materialistic itong tao na to. Hindi ko alam why naghihintay siya. So, hindi ko alam kung naghihintay siya. Baka naghihintay siya ng suporta mo. Baka naghihintay siya na usapin kanya na related ng money. Ganyan. Obsessed to sa estado. Someone is obsessed sa kanilang estado sa buhay. Underground actually. And disloyal. May chaos ako nakikita dito.
When it comes sa'yo, magulo yung isip mo. May mga hinihintay kang resulta, situation, naghahanap ka rin ng tamang direksyon sa buhay mo, minsan nalilito ka na. Kung saan ka ngayon, hindi ko rin nakikita na stable ka kasi naghihintay ka talaga kung saan talaga ang iyong tamang direction sa buhay. Yun ang nakikita ko sa iyo. May pagkalito. Minsan nawawala ka sa sarili mo. Siguro minsan natutulala ka. Ingat kayo ha, huwag kayo masyadong papalaisip. May third party? We have the 5-5. May mga changes na mangyayari sa'yo. Also, hindi stable, Ang nakita ko rin ko dito. Tsaka, gulo or away, conflict, hindi pagkakaintindihan ang nakita ko. May tao dito malapit sa puso mo. Maaari may makikita na malapit sa puso? Ang lungkot ng buhay Sino to? Ano pwede ko malaman dito? Oh, sobra yung hignapis mo. May mga emotions ako na nakikita sa'yo, yan. Tulog-tulog din pag may time, syempre. Huwag masyadong palaisip sa nakita ko dito. Then nakikita ko rin dito na parang you feel alone. May mga pinagsisisihan ka. May mga lungkot, neglect, may napabayaan ba, may pagpapabaya. Handito yung disappointment sadness and loneliness. Handito yung may mga sitwasyon na hindi mo ma-accept, may mga sitwasyon na parang inabandonahan ka ba or you feel alone o palaisip ka lang talaga sa nakikita ko dito. Ano nangyari sa'yo, Aquarius? Marami ka bang iniisip sa ngayon? Yun ang nakikita ko kasi dito. Or may person dito na malapit sa puso mo na ganun ang isip. Baka hindi ikaw to, baka malapit to sa puso mo. Yan, tao na palaisip. Itong tao na to. Maaring nagkakaroon din kayo ng problema when it comes to financial. There's a hardship. Ako na nakikita ang pagdadaanan mo or ito malapit sa puso mo. Anak, parang pinupuan mo si mami Ano ba yun? Pa-struggle. May taong may sakit, Sino may sakit? Ingat kayo. May ikaw or malapit sa puso mo may sakit? Hindi mo masakit ulo mo, paa? May sakit ka ba? May mga sitwasyon talaga na natatakot ka, or matatakot ka. Or may mga sitwasyon ako na nakikita na, we have the 9-9. May nakita rin ako na kinikimkim mo. Yung lungkot, minsan yung hurt, yung pain, yung wound. And then may mga sitwasyon din na hindi mo, may takot, there's a pain sa magiging choices. Parang may sitwasyon na wini-wait option mo. There's a waiting option And then, may mga choices in life din ako nakikita. Panindigan mo, harapin mo yung takot mo. Kasi, ang nakita ko to, you need to face your fear. Kung ano yung magiging desisyon yun, tanggapin. Diba? Tsaka, nakita ko dito, maaring may ayaw kang harapin o ayaw mo kausapin. Pero nakita ko to manindigan Kailangan mo i-face yung difficult decision ng iyong buhay sa ngayon. This is a time to use your intellect and use your mind. Siyempre, sinasabi ito, if you want to crossroad, mag-crossroad ka. No? Sinasabi dito, don't keep lang. Kinikip mo lang kasi nararamdaman mo dito, sa nakita ko dito. Kailangan mo din ng mental peace. Siguro, mga sitwasyon na pinag-aaralan mo, o may nag-aaral bang tao dito? Ikaw ang nag-aaral o may bata dito? May bata dito nag-aaral. O may nag-aaral.
Or ikaw ang person na mahilig ka mag-research, ganyan. There's of knowledge. Well, nakita ko na may pagiging smart person mo sa nakita ko dito. Yun nga, don't give up. No, don't give up. Kung alam mong tama ka, paglaban mo. Basta yun lang dito. Kailangan mong harapin yung takot mo. May opposition ano dito. No? Parang nandito ako sa sitwasyon na yung torn between two, ganyan. Ano po yung si Wheel of Fortune para kay Aquarius? May bigla ang mangyayari, oh. Magulay isip mo eh. Hindi mo alam paano mag-umpisa eh. Hindi mo alam paano mag-umpisa. Masyadong magulo ang isip mo. Basta when it comes, trust your intuition lang. Basta trust your intuition, tandaan mo, yung intuition mo ang makapagbibigay sa'yo ng tamang direction sa buhay. Ha? Be patient din. Judgment, vision. Naku, pinaglalaban ba kayo? The Fool. Magulay isip mo ah. Meron nag-aano dito na related ang justice, no? Paring may nag-aaway, related ang bahay, territorial. Nakita ko dito, may mga nagsisinungaling. There's a new beginning. Ibig sabihin, dito, may mga argument. You need to be aware, ha? You need to be aware. Kasi may taong sinungaling. May mga gusto kang desisyonan sa buhay. Baka may karoon ng conflict talaga. Mayroon kang desisyonan at aksyonan. May gusto kang i-correct eh. May gusto kang i-correct sa buhay mo at desisyonan sa buhay mo. Gusto mo ng clarity dito sa sitwasyon na to, pero magulo yung isip mo. Also, when it comes to your decision, magulo rin ang isip mo. Hindi mo talaga alam siguro kung paano mag-umpisa. Pero ang nakita ko dito, you will back from the zero. Sa nakita ko dito. Ano pwede ko malaman kaya? Okay. There's an anxiety. There's a burnout, stagnation. Nagkakaroon sa inyo ng chronic stress yung iba. May mga sitwasyon ako na nakita na hindi ma-accept. Or vice versa tayo ha. May mga sitwasyon na hindi ka mapakali. Magulo isip, chaos, exhaustion, tsaka may tao ditong kulang sa protection sa sarili. Lack of self-protection. Ibig sabihin, para mas maintindihan nyo. Wala, patay tayo dyan. Ingatan nyo yung sarili nyo. Pahalaga nyo. Basta palagi ka magtatras sa intuition mo. There's an awakening din ako nakikita sa iba sa inyo. May spiritual awakening kayo, no? Okay, thank you. Nandito ka sa sitwasyon mo ngayon na yes, may nambuli sa'yo. Nandito yung sitwasyon na yun. May mga tensyon na maaring ilelet ko mo. Na may mga sitwasyon na makukontento ka for being a 9 of Cups. May mga hinihiling ka sa taas, no, sa nakita ko dito. And then may mga actionan ka raw. You're starting a new beginning sa buhay mo at gagawin mo ang lahat para dito, para bumalik ang iyong dating sigla, happiness ng family mo, and then yung mga hinihiling ka na talaga sa buhay mo, sa nakita ko dito. And syempre, itong pangyayari na to, isa sa sa'yo daw to. Kailangan dito ng positive motion. Trust your intuition. Also, kung gusto mo makuha yung mga dreams in life mo, kailangan mo umaksyon.
Kasi may offering naman sa'yo si Lord or si Universe na new beginning sa'yo. This is a breakthrough para sa'yo. If you want to fresh start, mag-start ka. You need to move. Yung success mo, i-move forward mo yun. No? Create yourself again. Mag-focus ka ngayon sa mga dreams mo sa buhay mo. Kahit 9 of Cups ka lang, it's okay. Di ba? Okay lang yan. And then, yun nga, nakikita ko dito, maaring may mga magtatapos na dito ako nakikita. No? At magkakaroon ng new beginning sa buhay mo. There's a positive at may mga problema akong matatapos na. May mga pagpaplano ako nakita. May mga susuporta daw. Oh my God, the devil. Ingat ka kay devil kasi ito yung tao na sakim. Hindi ko alam sino siya pero kung may tao na sakim dito, ingat kayo. May tao na ayaw niyang kang maging masaya. Meron ditong a part of the family, ako nakikita, na hindi siya suporta sa'yo. No, when it comes din sa family, nakita ko there's a failure. No, kaya nakita ko yung deep wound mo. May mga disloyal na person, may pangliling lang, and then nakikita ko rin dito na may tao dito na hungry pain. Ano ba yun? Ano siya, uhaw siya sa kasikatan, sa katanyagan, ganyan. Yan, mga tao na, may nakita rin ako dito na low of confidence. May arroganteng tao. Yan. May taong dito ano dito, sakim? Or, ano tawag dito? May natural na sakit siya. Ano may mga natural na sakit? Basta siya, yung more on sarili siguro. Ganun nakita ko sa kanya. Ayaw niya sumuporte. Nakita ko rin yung panghihina mo dito, no? Yung ingat na kayo, baka nga may sakit kayo, no? Or may taong may sakit. O napanghihinaan kayo ng loob. Huwag kayong susuko, ha? Kasi sabi naman dito, don't give up. Lagi mo mabaliktad yung mo eh. May pabalik Bakit po? Kakaroon ka ng self-doubt sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. May mga sitwasyon daw na na-hold ka na nakaraan. There's a blockage sa'yo. May mga lack of planning, lack of confidence, frustration na nakikita ko sa'yo dito. And then, yun nga, frustration, kinikip mo lang yung bagay-bagay na yun. Sa nakita ko dito. May disappointment ako nakikita. Maaring may lilipat ng bahay or magmo-move ng country. Something, may paglilipat. Moving home. Oo, may regret, may self-doubt, may failure ako nakita dito. Ano pong mangyari? Six of Pentacles. Bakit po? Bakit Six of Pentacles to? May tutulungan ka ba? O may tinutulungan ka? May paglabas ng pere. Oh my God. Meron tao dito na ibinigay mo ang lahat. Or hindi ko alam kung tinulungan mo siya or binigay mo yung lahat para sa kanya. Kasi parang naging giving ka. No? Pero hindi kanya pinahalagahan. Sa nakita ko dito. No? Parang walang pagpapahalaga actually. Walang pagpapahalaga. And then, sa nakita ko rin dito, ingat ka rin kasi nakita ko may taong insecure sa'yo. May taong sakim dito. May mga opportunity rin ako na nakita kong lalakpas or mawawala sa'yo. Ingat ka rin sa pera mo kasi baka ikaw rin ito or vice versa na walang pera.
malalack of money and shortage sa money. Or maybe this person is secure. Or baka ikaw to or siya. No, sa nakita ko dito. Ingat ka. May mga mischances daw ako na nakikita sa'yo, oh. May nawalan ba ng trabaho? Hindi ko nakikita stable ang trabaho mo, eh. May hindi stable ang trabaho, or nawalan ng trabaho, or mawawalan ng pera, or maraming lalabas na pera. Yun ang nakita ko. Ingat lang din, no? Arigatou namaste, God bless.